Bakit napakaraming uri ng ulo ng tornilyo? Kumusta mga engineering enthusiast? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang detalyeng mukhang maliit pero may nagtatagong malaking inhinyeriya at malinaw na layunin sa bawat disenyo. Mga ulo ng tornilyo, alam mo yung pakiramdam na mali ang screen driver ang nakuha mo o sinusubukan mong gamitin ang Phillips head screwdriver. At hindi niya magawa ang trabaho, dumudulas at nasisira ang tornilyo. Napatigil ka na ba para isipin kung bakit kahit maraming teknolohiya, wala pa ring uri ng ulo ng tornilyong na bagay sa lahat? Bakit kailangan natin ng napakaraming pagpipilian? Flat, Phillips, hex, Torx, posi drive at marami pang iba. Una sa lahat, bakit wala tayong universal na tornilyo na kayang solusyonan ang lahat ng problema natin? Ang sagot ay nasa lumang kasabihan ng inhinyeriya, walang perpektong solusyon para sa lahat ng problema. Bawat uri ng ulo ng tornilyo ay ginawa para matugunan ang isang partikular na pangangailangan, pinapahusay ang isang mahalagang aspeto tulad ng paglipat ng puwersa, bilis ng pag-assemble, seguridad o gastos sa paggawa. Tungkol ito sa pagbabalanse ng iba't ibang salik. Isipin mo ito tulad ng mga tool. Hindi ka naman gagamit ng martilyo para higpitan ang isang tornilyo, tama ba? Iba-iba ang function ng bawat tool, kabilang na ang mga tornilyo. Kaya ano nga ba ang mga dahilan kung bakit napakaraming uri ng ulo ng tornilyo? Sa madaling sabi, pangangailangan ang nagtutulak sa inhenyerya. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang paglipat ng torque. Mahalaga ang kakayahang maglagay ng puwersa para paikutin ang tornilyo nang hindi dumudulas o nasisira ang ulo nito. Isa pang mahalagang punto ay ang pagiging epesyente sa pag-assemble. Sa mga linya ng production, bawat segundo ay mahalaga at ang kadalian ng pagpasok ng gamit, pati na rin ang resistensya nito laban sa pagdulas palabas ng pagkakakabit ay napakahalaga. Mahalaga rin ang gastos sa paggawa dahil ang mga tornilyo ay ginagawa ng maramihan at bawat sentimong matitipid ay may malaking epekto. Bukod pa rito, ang kaligtasan, itsura, tibay ng kabuuan at maging ang pagiging compatible sa automation ay mahalagang mga consideration. Alamin natin ang mga karaniwang uri para maintindihan ang pag-angkop ng mga prinsipyong ito. Sino bang hindi pa sumubok magtanggal ng tornilyo gamit ang maling susi, pinilit na dulas at nasira? Diyan natin natutunan sa mahirap na paraan, hindi ito tungkol sa pagtulak ng mas malakas, kundi sa paggamit ng tamang pagkakabit. Pero tara na, simulan natin sa pinakamatanda at pinakasimpleng bagay, ang ulo na flathead. Bakit ito napakakaraniwan kahit na may mga limitasyon nito? Ang pagiging simple nito ang siyang pinakamalaking kalamangan at kasabay nito, pinakamalaking kahinaan. Karaniwan, ang ulo ng flathead ay isang tuwid na hiwa sa ibabaw ng tornilyo. Dahil dito, sobrang mura at madaling gawin ito. Sa kasaysayan, ito ang pinakamadaling uri para sa mass production. At mabilis higpitan gamit lang simpleng mga tool gaya ng barya o ang dulo ng kutsilyo kapag emergency. Gayunpaman, ang malaking kahinaan ng guhit ay hindi ito epektibo sa paglipat ng torque. Ang puwersang inilalagay mo ay hindi pantay na naipapamahagi at madalas dumudulas ang gamit mula sa uka, isang pangyayaring tinatawag na come out, lalo na kung hindi ka naglalagay ng tuloy-tuloy na presyon. Maaring masira nito ang ulo ng tornilyo, kaya hindi mo na ito mapihit o matanggal, pati na rin ang dulo ng gamit. Bukod dito, mahirap gamitin ang dekuryenting screwdriver na may slotted screw dahil mataas ang panganib ng come out na nagpapabagal at nagpapababa ng kaligtasan sa pag-assemble. Dahil dito, ngayon ang slotted screw ay ginagamit lang sa mababang torque kung saan mahalaga ang itsura o sa simpleng tornilyo sa kahoy, kung saan ang gastos ay isang mahalagang salik. Kung maraming problema ang slotted screw, paano ito naresolba ng industriya sa produksyon, lalo na nang sumikat ang mga gumagawa ng sasakyan? Dumating ang sagot sa pamamagitan ng Phillips screw head na napatent ni Henry F. Phillips noong 1936 at pinasikat ng General Motors. Binago nito ang industrial na pag-assemble.
Ang cruciform na disenyo na may 4 na slots na nagtutugma sa gitna ay nagpapadali ng mas mahusay na pag-align ng tool sa tornilyo. Ibig sabihin nito, mas mabilis at mas madali nang naisasalpak ng operator ang kasangkapan, pati na rin kapag gumagamit ng mga dekuryenteng pangtornilyo. Narito ang pinakakawili-wili at madalas na hindi nauunawa ang detalye. Talagang dinisenyo ang Phillips na ulo para mag-come out. Tama ang narinig mo. Sadyang ginawa ito para ang gamit ay madulas o lumusot palabas ng pwesto kapag naabot na ang isang tiyak na dami ng torque. Pero bakit nila sinadyang gawin ito? Sa linya ng asembliya, mahalagang iwasan ang sobrang higpit na pwedeng makasira sa pyesa o sa tornilyo mismo. Ang come out ng Phillips ay nagsilbing limitador ng torque noong panahong wala pang eksaktong elektronikong kontrol ng torque ang mga pangtornilyo. Pinoprotektahan nito ang mga pyesa, pinapabilis ang proseso, at iniiwasan na masyadong malakasan ng operator ang pag-ikot. Gayunpaman, para sa gamit sa bahay, ito ang feature na ito ang kadalasang nakakainis dahil nakasanayan nating higpitan hanggang dulo kaya nasisira ang ulo ng tornilyo. Maganda ang Phillips pero hindi ito perpekto sa lahat ng situation. Inayos para mapabuti ang kapit at paglipat ng torque pero nanatiling madali gamitin sa linya ng pagpupulong. Oo, at ang kinalabasan ay ulo ng Posi Drive, isang European patente na nagmula bilang evolution ng Phillips. Kung titingnan mong mabuti, mapapansin mo na bukod sa 4 na pangunahing guhit ng Phillips, may 4 na mas maliliit na markang radial ang Posi Drive sa pagitan ng mas malalaking guhit. Ang maliliit na dagdag na ribs ay nagpapalaki ng contact area sa pagitan ng gamit at tornilyo, kaya mas maganda ang kapit at nababawasan ang come out, kaya mas malaking torque ang pwedeng ilagay bago dumulas. Ang pangunahing bentahe ng Posi Drive ay ang kakayahan nitong maglipat ng torque ng mas epektibo kaysa sa Phillips nang hindi nangangailangan ng sobrang lakas ng pagtulak mula sa gumagamit. Ibig sabihin nito, mas kaunting pagod at mas maliit ang tsansa na masira ang ulo ng tornilyo. Madalas na napagkakamalang Phillips ang Posi Drive at ang paggamit ng Phillips na distornilyador sa Posi Drive na tornilyo ay hindi ideal dahil hindi ito eksaktong magtatama at patuloy kang mahihirapan sa pagdulas ng distornilyador. Ang Posi Drive ay madalas gamitin sa Europa at sa mga application na nangangailangan ng mas matibay at paulit-ulit na paghigpit. At kung gusto nating mag-apply ng mas malakas na puwersa nang hindi dumudulas ang distornilyador at nananatiling compact ang disenyo, ano ang solusyon dito? Lalo na sa mga makina at muebles. Ang internal hex head, kilala bilang Allen, na isang kilalang tatak ng hex key ang sagot dito. Dahil sa hexagonal na uka, may 6 itong contact na punto para sa gamit. Ang hugis na ito ay nagpapalipat ng mas mataas na torque nang hindi dumudulas, basta tama ang pagkakapasok ng susi. Ang bentahe nito ay epektibo sa paglipat ng puwersa at matibay ang pagkakakabit. Kaya perpekto ito sa paggawa ng kagamitan, bisikleta, muebles, at makina na nangangailangan ng matibay na pagkakabit at kaunting espasyo. Maliit ang Allen key kaya madaling maabot ang tornilyo sa masisikip na lugar. Ang kahinaan nito ay kapag masyadong hinigpitan ang tornilyo o hindi maayos ang pagkakapasok ng susi, maaaring mapudpod o mabilog ang mga gilid ng hex, kaya mahirap itong tanggalin. Pagdating sa mataas na torque, anong opsyon ang lumitaw para mapabuti ang paglipat ng puwersa at mapahaba ang buhay ng gamit at tornilyo? Ang Torx or ang Starhead ay isang magandang halimbawa. Ginawa noong 1967, ang 6 na talim na bituin ay may tuwid at bilog na gilid. Ay nagbibigay ng mas malaking contact area sa pagitan ng tool at ng tornilyo kumpara sa Phillips o hexagonal. Halos inaalis ng Torx ang pag-slide kaya pwedeng maglagay ng mas mataas na torque nang hindi nasisira ang ulo ng tornilyo. Nagpapabilis ito ng pag-assemble sa automated na production, pinahahaba ang buhay ng gamit at tornilyo at nagpapababa ng pagod ng operator. Karaniwang gamit ito sa industriya ng sasakyan, elektronikong kagamitan,
at iba pang application na kailangan ng maaasahan at episyenteng pagkakakabit. Ang disadvantage nito, kagaya ng POSI drive, nangangailangan din ito ng espesipikong gamit. At meron bang ulo ng tornilyo na particular na matibay, maganda para gamitin gamit ang kamay, at may matibay na kapit, lalo na sa mga sitwasyon kung saan kailangang manatili ang tornilyo sa dulo ng gamit. Ito ang ulo ng Robertson o square drive na napaka-popular sa Canada kung saan ito naimbento ni P.L. Robertson noong 1908. Ang kanyang square recess ay nagbibigay ng mahusay na kapit at mas mataas na resistensya sa cam-out kumpara sa flathead at Phillips. Malaking bentahe ng Robertson ay nananatili ang tornilyo sa dulo ng gamit, kaya pwedeng gamitin ng operator ang isang kamay para ipwesto at higpitan ito. Mainam ito sa paggawa ng movables at construction. Matibay ang disenyo nito at hindi madaling masira ang pagkakakabit. Bagaman hindi ito kasing laganap sa buong mundo gaya ng Phillips o Torx, lubos na pinahahalagahan ang bisa at tibay nito sa iba't ibang gamit. Paano kung ang layunin ay hadlangan talaga ang isang tao na madaling mag-alis ng tornilyo? Paano nalutas ng inhinyerya ang hamong ito? Lalo na sa mga produktong elektroniko o mga bagay sa pampublikong lugar? Sa ganitong mga sitwasyon, ginawa ang mga tornilyong pangsiguridad o tamper-resistant. Dinisenyo ang mga ito para mahirap tanggalin gamit ang karaniwang kagamitan. Mayroong iba't ibang uri, one-way na tornilyo na pwedeng higpitan sa isang direksyon pero hindi matanggal sa kabila. Torx na may gitnang pin, Torx tamper-resistant 3-wing na may 3 pakpak, spanner na may 2 butas, at pentalobe na may 5 bilugang dulo na karaniwang gamit sa Apple devices. Layunin ng mga tornilyong ito na hadlangan ang paglabag, pandaraya, pagnanakaw, at tiyakin ang integridad ng kagamitan o seguridad ng pasilidad. Lahat ay may kanya-kanyang gamit na mahirap hanapin, kaya natutupad ang layunin nitong protektahan. Ang pagkakaiba-iba ng mga ulo ng tornilyo ay hindi kakulangan sa pamantayan, kundi patunay ng kakayahan ng inhinyerya na mag-angkop ng mga solusyon para sa mga partikular na problema. Ang bawat disenyo ay kompromiso at pag-optimize para sa tiyak na mga kinakailangan. Maging ito man ay ang bilis ng pagbuo sa isang pabrika, ang pinakamataas na paglipat ng torque sa isang makina, ang tibay sa isang bahagi na paulit-ulit na hihigpitan at luluwagan, o ang seguridad laban sa pakikialam. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung interesante ang nilalaman namin, pwede kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy at maalaala ka sa aming mga video. Kung gusto mo pang malaman ang mga kursong inirerekomenda namin, i-scan ang QR code o i-click ang link sa video description para magkaroon ng access sa mga oportunidad na magde-develop ng kasanayan na makakatulong sa iyong karera. Ikaw, anong uri ng tornilyo ang madalas mong makita araw-araw? Nairita ka na ba sa isang particular na uri? Ilagay sa komento para malaman ko. Dito sa tabi, may 2 option ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang kaalaman mo at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung nais tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at maging miyembro ng channel. Salamat mga engineering lover, kita tayo sa susunod na video.